Tunay po na ang Diyos ay nagpapala sa atin sa maraming paraan or anumang paraan. Ang Panginoon po talaga ay nagpapala sa ating mga panalangin, sa ating pong mga pagsubok na kung saan ay ginagamit po ng Diyos upang tayo po ay patuloy sa buhay pananampalataya at patuloy tayong manangan sa Kanya, sa Kanyang salita at ipamuhay ang katotohanan ng Kanya pong salita. So salamat po sa ating mga katotoo. Talagang ang pagpapala po ng Panginoon ay hindi natin mabibilang. Sa buhay pa lang natin, how much more pa kung pagsamasamahin natin ang lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay, so ngayon po ay dadako tayo sa exhortation. Samahan niyo po ako muli sa aklat ng Ecclesiastes. Ito po yung karugtong ng ating exhortation last Wednesday. Ecclesiastes 12:13-14. Sa Tagalog po ay Mangangaral 12, talata 13 hanggang 14. So parang nagbilang lang tayo. Chapter 12 verses 13-14. Okay? So tingnan po natin sa ating po mga Biblia. Okay, sabi po dyan, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon po namin na muli pong mapakinggan ang inyong pong salita at sa mga bagong katotohanan na inyong pong ipapahayag sa amin ay maging matuwa kami, Panginoon, sa inyong pong ihahatid sa aming katotohanan na ito. At sa amin pong pakikinig ay patuloy ko kaming maging submissive and obedient sa lahat ng katotohanan ng ilalapat namin, O Diyos, mula sa iyo pong salita. At tunay po na ito po ay pagpapala ninyo sa aming pong mga buhay. Ang iyo pong salita ay katotohanan na hindi nagbabago at mananatili magpasawalang hanggan. At ang inyong pong lingkod ay patuloy niyo po lamang itago sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw lamang ang mabigyan ng karangalan at kapurihan sa inyong pong paghahayag sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, life's ultimate purpose. Hindi po ito yung aklat na binasa natin siguro yon 2 decades ago na sumikat. Na medyo kasing tunog siya ng ating pamagat. But from the Bible, makikita po natin that ang buhay natin is ibinigay ng Panginoon para sa Kanya. So, our lives are meant to glorify God. So, para magbigay tayo ng karangalan sa Diyos, kaluwalhatian sa Panginoon, sapagkat siya po ang nagbigay sa atin ito at siya din po ang nagsusustain upang patuloy tayong mabuhay sa mundong ito. And siya din po ang nagkaloob sa atin ng karunungan, provision, kung paano po natin maintindihan ang future o yung hinaharap natin. So that is the Word of God. Kaya sabi nga po dito sa ating pinag-aralan po last Wednesday, so to realize the vanities of life, so yung ating unang punto, so mapagtanto natin ang meaninglessness ng buhay na walang Panginoon o ng pursuit ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos. So yun yung ating unang punto. So to chase for your aspirations or dreams in this life is not the road to satisfaction. So ang satisfaction po ay mula lamang sa Diyos, hindi sa mundong ito. And also, to crave for the world's attention is not the greatest prize to have. So hindi ito ang maganda o pinakadakilang gantimpala o pinakamalaking gantimpala na maaaring magkaroon tayo ang manabik para sa atensyon ng mundong ito. At hanapin ang mundo or patuloy tayong humilig para sa mundo. So hindi ito ang maganda o matalinong gawin ng isang tao. So para siya itawagin isang marunong. Kasi nga itong Ecclesiastes is karunungan na nabubuhat sa Diyos para makita niya yung meaninglessness ng buhay.
And that is number 1. And number 2, to exercise our whole duty. And sabi din po dito sa verse 13, fear God and keep His commandments. So to revere God, that is to know Him as your personal Lord and Savior. Ano po? Ang Panginoong Jesus. Makilala mo ang Diyos kung sino siya ayon sa kanyang revelasyon. Na siya ay Diyos na banal, na siya ay Diyos ayon sa kanyang katangian. Ano po? So, the attributes of God. And to obey the commandments of God. So, tayo po ay sumunod sa mga batas ng ating Panginoon. And as we continue our series, tayo po ay dadako sa ating 3 punto. At ito po ay makikita po natin sa verse 14. Sabi po dyan, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. So, mga kapatid, pag sinabi po nating buhay, so hindi po ito ibinigay sa atin ng Panginoon para maging idle o tayo po ay maging inactive sa buhay na ito. So, lagi tayong ipinapaalalahanan sa buhay na kung saan tayo ho ay maging masipag. Tayo po ay maging industrious. Masipag at hindi ho tayo sanay na walang ginagawa. At ang bawat gawa na ating gagawin is consistent with our purpose. So, dapat sa bawat ginagawa po natin is ito ho ay grounded doon sa ating pong layunin bilang isang tao. Na ang buhay natin ito ay ginagawa natin ang bagay na ito para sa Diyos. So, kahit man ito ay bagay na hindi related sa church, kahit man ito ay simpleng gawaing bahay, kahit man ito ay aktibidad sa eskwela o sa trabaho, so ito ho ay gamit pa rin ho natin or maging daan pa rin po natin para kilalanin ho natin ang Panginoon sa ating mga buhay, which is our purpose in life. Bigyan natin ng karangalan ng Panginoon. Kaya, number 3 is to equalize our deeds with the judgment of God. So, your deed, sabi nga, ang iyong ginagawa ay mahalaga. Hindi po ibig sabihin na kung meron kang isang bagay na ginagawa at ito ay walang kumbaga less important kumpara sa mga importanteng bagay na alam mong na dapat mong gawin. Hindi ibig sabihin na hindi yan batid ng Diyos at hindi yan counted sa Panginoon. So let's say for example, yung ating pagga-gadget. Yan. So yung hindi kumbaga unwise spending ng ating oras. So kahit sa bagay na yan, ginagamit din po ito ng Panginoon para ipabatid sa atin. Naintindihan mo ba ang purpose ng iyong buhay? So, syempre, sabi nga, ibinigay sa atin yan at magamit natin yan for our convenience. Pero hindi ho tayo binigyan ng Diyos ng buhay para lang mag-gadget. Same as sa ibang bagay na ginagawa po natin. So, hindi ho tayo binigyan ng Panginoon ng buhay para lang doon sa bagay na yon, kundi kumbaga kabaligtaran. Na dapat sa bawat ginagawa natin, ito'y ginagawa natin para sa Diyos. So yun po yung makikita natin dyan. Kaya to equalize our deeds, So sabi ng verse 14, for God will bring every deed into judgment. So lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng actions po natin, ito ho ay hahantong sa kanyang judgment o sa kanyang hukuman. Pero alam naman po natin sa mga Kristiyano, wala na po yung tinatawag nating judgment of condemnation. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, to those who are in Christ Jesus, there is therefore now no condemnation. Amen? So ito po ang sabi, di ba? For God will bring every deed into judgment. So now, sa mga mananampalataya, anong judgment ito? Kaya first, to understand life's purpose is not to underestimate the judgment of God. We should be mindful na kung saan nasabi dito, God will bring every deed. So, hindi po ibig sabihin na yung mga less important na ginagawa ko natin ay hindi huhuhuban ng Diyos. Hindi ho ito babanggitin ng Diyos.
So lahat ng ating ginagawa, sabi dito, it will bring, sabi nga, it will be brought into the judgment of God. Ano man ito, ayon sa kanyang kalikasan. Ito man ay mabuti o masama. Ano po? At kung ito man ay bunyag o ito man ay lihim. So lahat ng bagay na ginagawa natin in the entirety ng ating buhay, tayo man ay Kristiyano o hindi Kristiyano, yan ay, sabi nga, tayo po ay magbibigay sulit sa Diyos. Dadalhin po natin yan sa ating pagharap sa Kanya. That's why we should not underestimate the judgment of God. He will bring every deed, lahat, o bawat ginagawa po natin. And the judgment of God is not something that we can avoid. So lahat po tayo haharap dito. Not even the unbelievers. Kaya sabi ng Hebrews 9, yung ating pong memory verse po kanina, it is appointed for man to die once and after that comes judgment. Kung ang kamatayan po ay applicable sa lahat, then the judgment of God is the same. It applies to all. Okay? So lahat po tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Pero magkaibang hukuman ang nakalaan po para po sa mga ligtas at sa mga hindi ligtas. At dito po tayo pupunta sa ikalawang punto. Sabi dito, to understand life's purpose is not to undermine our actions. We should be mindful that every action, every deed that we do is counted. Ano po? Yan ay bilang sa Panginoon. Kung ito may walang kabuluhan, yan ay bilang sa Panginoon. Kung ito man ay importanteng bagay, integral part ng ating buhay bilang isang Kristiyano, counted din po ito sa ating Panginoon. And every deed counts. So ito yung ating statement po dito. Lahat ng ating ginagawa ay bilang sa Diyos. Though we have passed out of death into life, John 5:24, we must take every deed that we are doing seriously. Kailangan pinag-iisipan po nating mabuti lahat ng ating ginagawa. Sapagkat darating ang panahon na harap tayo sa Panginoon. Ano po? Haharap tayo sa Panginoon and alam po ng Diyos lahat ng mga ito. Parang, kumbaga, enlisted. Ano ho? Lahat po ng ating mga ginawa sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Even nung panahon, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Bagamat, yun pong lahat ng iyon is, sabi nga, tapos na po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Our decisions and actions are significant, both open and hidden, and have eternal consequences. So, sa madalit salita, lahat ng ating ginagawa, ito may nakikita ng iba o tayo lamang ang nakakaalam, yan po ay mayroong consequence sa darating na panahon. Okay? Kaya, una, lahat ng mabubuting gawa ng mga banal, sabi dito, ay pagpapalain or gagantimpalaan sa tinatawag po nating judgment of commendation. So, there are two judgments, brothers and sisters. We have the judgment of commendation, that is the judgment seat of Christ. In other words, is the Bema judgment, and the judgment of condemnation. That is the Great White Throne judgment. Okay? Dalawang hukuman. Una, sa mga banal, sa mga Kristiyano, sila'y gagantimpalaan sa tinatawag po nating Bema judgment. So they are headed to His judgment of commendation, and that is what we call Bema judgment. So yung Bema, kasi yan po ay translated as judgment seat. Kung makikita po natin in 2 Corinthians 5:10, so mababasa po natin dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So yung salitang judgment seat, that is Bema. Ang ibig sabihin po ng Bema, so ito ho ay kinuha po ito doon sa awarding ceremony during the Olympic Games or ancient Olympics. So yung pong Bema, medyo elevated siya na platform. Doon umuupo yun pong mga judges.
sila ho ang magbibigay ng award doon po sa mga nagwagi na mga manlalaro. Yan. Kaya doon po nanggaling yung salitang bema, ano po, or judgment seat. And each one may be recompensed for his deeds in the body. So bawat Kristiyano, bawat iniligtas, sabi dito, will be recompensed for his deeds sa lahat ng kanyang gagawin at ginagawa. Ito ho ay hahatulan, or not some, hindi mo siya hatol actually. Ano ho? Ito ho ay gagantimpalaan. Ito man ay mabuti o masama. So medyo awkward yung word na masama. Ano po? So obviously mabuti ang pagpapalain o gagantimpalaan ng Panginoon. Kaya papasok po tayo dun sa next subpoint po natin, number 2, the bad deeds. So is it actually bad? Okay, so kaya may double quote po yan. Saints' bad deeds will be remembered as pardoned sins in Christ. So, ano yung tinatawag nating bad deeds? Not actually bad. Ano po? Ito po, kung titingnan po natin sa Greek word, yung pong sa 2 Corinthians 5:10, kasi ang translation is whether good or bad. Okay? Pero yung bad po dyan, kung titingnan po natin, is the word paulos. So, doon po mula yung salitang foul. Okay? Paulos, nang ibig sabihin po, worthless, mediocre, or inadequate. So, ibig sabihin, wala siyang eternal value. Ano po? Maaaring may ginawa tayo sa buhay natin bilang Kristiyano, pero wala naman siyang eternal value. Pwedeng temporal lang siya. Okay? Pero, yan din po ay accounted. Okay? Kasama yan sa bilang. Ano po? And these speak of our actions that though they are not inherently sinful, so hindi naman to kasalanan, it is lacking in eternal value or not done with a motive for God's glory. Maaring hindi naman ito natin ginawa for the glory of God. Okay? Yun yung tinatawag nating paulos or bad. Ano ho? Kaya sabi nga, hindi lahat ng translation yun yung exact. Ano? But in figurative sense, ginagamit po yung salitang paulos to denote bad. Ano po? Pero not necessarily bad inherently. Kaya, sabi dito, though this will not lose our salvation, kasi yung judgment seat of Christ, hindi po ito, halimbawa, pag mas marami kang nagawa na paulos kesa doon sa good, mawawala ang iyong kaligtasan. So, hindi ganun yon. But, ang sabi dito, hindi ho mawawala ang kaligtasan, pero meron pa rin consequence doon sa atin pong mga ginawa na walang eternal value. Kung bad greater than good, o yung paulos greater than good, so meron yung eternal consequence. Pero, it doesn't mean mawawala ang iyong kaligtasan. So, ito po yung makikita natin in 1 Corinthians chapter 3. Okay, so as a cross-reference po mga kapatid, 1 Corinthians chapter 3 from verse 10. Okay, sabi dyan to verse 15. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I lay the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved. Okay? So napansin niyo po yung verse 15. If anyone's work is burned up, so kung ito ay categorized as katulad ng kahoy, katulad ng dayami, kasi yun yung elemento ng gawa na ginawa mo bilang lingkod ng Diyos. Hindi ka naging tapat. Ano ho?
Sabihin naman natin hindi tapat ang iyong ginawa o paglilingkod mo sa Panginoon. Walang eternal value yung ginawa mo. Pero, ang sabi dito, He Himself will be saved, but only as through fire. So, through persecution. Marami tayong pagdadaanan bilang consequence din ng ating pagkukulang o ng pagiging hindi tapat sa paglilingkod sa Diyos. But it doesn't mean hindi ho mawawala, it doesn't mean mawawala ang ating kaligtasan. So, Bema judgment is not about, sabi nga, maliligtas ka o hindi ka maliligtas. Okay? Kung hindi ito po ay sa lahat ng mga ligtas, bagamat meron pong sinasabi ditong, he will suffer loss. He may lose of, sabi nga, the chance of getting more rewards mula sa Panginoon. Hindi natin alam yung reward na yun. Hindi natin na, kumbaga, ma-picture out kung anong klaseng reward. But may mga grounds mo tayong mababasa ho sa New Testament. Maaaring ito yung mga rewards na yon. Pero, sabi nga, ang makikita pa rin po natin dito is kailangan sa bawat gagawin ho natin, ito ho ay may pangwalang hanggang halaga at ginagawa natin para sa Panginoon, sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Kaya nga sabi po sa Corinthians 15, so, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. This is the Lord's work. Ministeryo ito ng Panginoon, hindi ito ministeryo ng tao. Kasi, sabi nga, itong ginagawa natin ito, hindi lang para hanggang dito lang sa mundo eh. Yun yung kaibahan doon sa pursuit na meron ng iba na ina-associate din nila na sa Panginoon. Sa atin, ito'y sa Panginoon, kaya ito ay may alingaw-ngaw hanggang sa walang hanggan. Lahat ng ating ginagawa. Yung simpleng pag-idlip, halimbawa, sa oras ng gawain, or simpleng, yung mga tinatawag nating ginagawa natin na hindi dapat sa gawain ng Panginoon. So, yan din ay merong consequence. At yung consequence is, mababawasan ang iyong reward. Pero hindi ho mawawala ang iyong kaligtasan. Pero wag sana tayong makomporte lang dun sa kaligtasan. Kasi, iba pa rin yung meron tayong gantimpala na ipagkakalob sa atin pag tayo ay tinawag na. Okay? So, especially the rewards that we will receive, meron po itong consequence. Kung hindi tayo magiging tapat, kung pinagaan ho tayo sa apoy, at ito ho'y nasunog, so wala tayong gantimpala. Pero it doesn't mean hindi tayo ligtas. And number 3, sinners' evil deeds will be judged in God's judgment of condemnation. So, yun po. Huwag tayo malito, So, there's the judgment of commendation. That is the Bema judgment. And the judgment of condemnation, which is the Great White Throne judgment. Revelation 20:11-15. Ang mga patay ay iluluwa ng dagat at ng kamatayan o ng Hades, at muli silang huhatulan at itatapon sa lawa ng apoy at ng asupre. At ito ang ikalawang kamatayan. So ito yung dalawang judgment na makikita po natin. And doon po sa last verse po ng Ecclesiastes, makikita po natin lahat ng ating ginagawa ay ipagbibigay sulit natin sa Diyos. Yan po ang, kumbaga, whole point ng ating pong exhortation. Every deed counts. Lahat ng ginagawa natin ay ipagbibigay sulit natin sa Panginoon. For our conclusion, in God's eyes, our lives are not meaningless. Hindi ibig sabihin na binigyan niya tayo ng buhay, wala itong kabuluhan sa mata ng Panginoon. May kabuluhan ang buhay
At yan ang nais ng Diyos na makita natin. But sadly, ang nakikita ng Panginoon ay sa mga makamundong bagay na walang hanggang value. Kaya, our lives are not meaningless in the eyes of God. What He wants for us is to get to know Him more and live for Him through all eternity. Kaya nga, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Same as in chapter 12, verse 1. Remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. It is consistent with our purpose to know Him and to live for Him. Not only in this time, but in the time, sabi nga, in the time to come. Even sa panahon darating. Kaya sabi ni Haring David, Psalm 139, sa pamilyar po na talata, ano po, I will give thanks to you because I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Even David himself, sa kanyang sarili, namamangha siya sa kung paano siya ginawa ng Panginoon. Kung paano binigyan siya ng buhay at patuloy na sinusustain ng Panginoon ang kanyang buhay at the opportunity that he had upang patuloy na maglingkod sa Kanya. Kaya sabi niya, I am fearfully and wonderfully made. Sabi nga, I was made para magkaroon ng takot sa Diyos at mamangha sa Diyos na lumikha sa Kanya. At ang pagkamangha niya ito, hindi lamang sa panandaliang panahon, kundi sa buong buhay niya. Kaya mga kapatid, mamangha tayo sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin. At higit nating kamangha ng Diyos sa Kanyang ginawa na muling ipabatid sa atin ang totoong layunin ng ating buhay, kaya tayo narito pa sa mundong ito. Sa mga nauna na sa atin, alam po natin ang ibig sabihin. Tapos na ang kanilang panahon sa akda ng Diyos. Tayo hindi pa. At biyaya pa rin po ng Panginoon na sa mga darating na araw na tayo buhay pa, ito ho ang kanyang paalala sa atin. Ibigay natin ang dapat na ibigay para sa Diyos. Make every deed na ating gagawin ay may pangwalang hanggang halaga. At ito'y tatawid sa walang hanggan. At marami pang makasaksi sa kamanghamanghang bagay na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo po'y malalangin. Salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat po sa totoong dahilan kung bakit narito po kami. Hindi po para lamang kami mag-enjoy sa mga kung anong meron po sa mundong ito. Although ito po ay kapahayagan ng iyong pong paglikha, ng iyong pong kapangyarihan. But alamin din po namin ang hantungan at ang darating, Panginoon, sa aming mga buhay. At makilala ka namin ayon sa iyo pong kapahayagan, O Diyos. Salamat sa lahat ng ito. Patuloy naming itanim sa amin pong mga isipan at ingatan sa amin pong mga puso ang iyo pong salita. Salamat po sa lahat ng ito. Purihin ka sa pangalan